Dahil sa matatag na net income at reserve fund na umabot sa mahigit 1 bilyong piso, magpapatupad ang Social Security System ng Pension Reform Program hanggang 2027. Ang detalye sa report ni Bernard Ferrer. Malaking ginhawa para kay Flor de Lisa ang pagtaas ng kanyang pensyon matapos ipatupad ang Pension Reform Program ng SSS. Sa edad na 73, umaasa siya sa kanyang pensyon para sa mga maintenance medicine laban sa high blood at iba pang pangailangan sa araw-araw. Kasi kahit papano, yung 200 per month, nakakadagdag sa gamot ko. Kaya nga sabi ko nga doon sa mga kaibigan, yung mga anak ko, maghulog sila sa SSS. Malaki rin ang natutulong ng dagdag pensyon kay Carol. Sa gamot. And you try to save some money pa naman para sa travel. Local lang, local. Sa ilalim ng Pension Reform Program, makatanggap ng 10% taon ng aumento ang mga retirement at disability pensioner, habang 5% naman ang idaragdag taon-taon sa mga death at survivor pensioner. Ito ang kauna-unang multi-year pension increase sa kasaysayan ng SSS na nagsimula noong 2025 at tatagal hanggang 2027. Tinatayang nasa 3.9 milyong pensioner ang may kinabang sa programa. Sinasabi po namin sa ating mga beneficiaries, pensioners, members of the SSS earlier na nagpupulong-pulong kami na sigurado na ang kanilang retirement pensions, sigurado ang kanilang bukas. They can face their future with confidence. Iginit ng SSS na may sasakatuparan ang mga aumento nang hindi kinakailangang itaas ang contribution rate ng mga miyembro. Sa pinakahuling datos, lumampas sa 1 trilyong piso ang reserve fund ng SSS, habang umakyat sa 1.261 trillion pesos ang kabuang assets o katumbas ng 22.1% pagtaas. Tumaas din ng 58.4% ang net income ng SSS na umabot sa 142.97 billion pesos. Pinag-iingatan ho namin mabuti ang pera ng aming mga miyembro. And with God's grace, we achieved this much for 2025. And as the Secretary mentioned, pag-itingin pa po namin ang aming pag-iisip ng mga bagong programa. Paigtingin pa ng ahensya ang mga programang magbibigay ng mas malawak na benepisyo sa mga miyembro, kabilang ang mga bagong inisyatiba para sa mga employer. Ilulunsad din ang isang microloan program na may 8% interest rate. Tiniyak ng SSS na walang pagtaas sa kontribusyon ng mga miyembro hanggang 2027, habang nananatiling matatag ang mga local investments ng SSS. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.